Come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Sing once again. Oh, come to Sunday school. Come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Come to Sunday school. Come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Hallelujah. Praise the Lord. Tayong lahat tayo muko. Tayo manalangin. Nilang gabay sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa iyong biyaya na, Lord, kami malakas, malusog ang aming pangatawan, Lord, pumaroon sa gawain mo, Panginoon. And Lord, kami ay nilikha mo para managumpay, Panginoon, Ama. At aming pong pinagkakatiwala sa iyo, Lord, ang gawain ito sa isang munting Bible study na ibinigay mo, Panginoon. At Lord, we humble ourselves to you, Panginoon, knowing, Lord, that without you, we can do nothing, Panginoon. At Lord, we can read the message, we can study, we can listen the word, Lord God, but it takes the Holy Spirit, Lord, to make it live, Lord. It takes the Holy Spirit, Lord God, to quicken the word, Lord God, at magbigay ng buhay, Panginoon. And no preacher, no minister, Panginoon, na pwedeng magbigay ng kapahayagan sa tao, but it's only you, Panginoon. We pray that anoint the hearer also and anoint the preacher, Panginoon. Be with us, Lord God, as we going, Lord God, sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa iyo ng marami, aming pinagkakatiwala. Lord, get me out of the way, Lord God, so Jesus Christ, the person, Lord God, ay makita sa aming kalagitnaan. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Tayong lahat tayo maupo na. Amen. Wala na oras at tayo mag-umpisa sa isang Bible study, no? Amen. At Brother Arnel, no? Si Brother Arnel, I'm not Brother Arnel, I'm not Brother Joe, Brother Micah, but Brother Arnel represent God. Brother Micah ay nirepresent ng ating Panginoon. Ganun din ang bawat isa sa atin, ng ating mahal na pastor. At we are not in the competition. Can you say amen? And we are here to express God. Amen. At lahat tayo, biyaya lang natin, Panginoon, no? At hindi tayo marunong magsalita, hindi tayo marunong mangaral, ngunit ang biyaya ng Panginoon ay tumutulong ito. Amen. At kung ikaw ay palaging naka-yield sa Kanya, ay tuturuan Kanya. Amen. At tumayo para mangaral, magturo ng Kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. Amen. Gising ba kayo sa umagang ito? Amen. At we pray na umaasa ko ang Panginoon ang siyang mangungusap sa atin. Amen. At nag-pray ako, Lord, ano ba ang subject na pwede mong ibigay nung assign? At struggle ako sa subject dahil ang daming subject. Amen. But kailangan ito yung maging inspiration sa iyong puso upang ito ay ang naisin ng ating Panginoon. At ikaw ay be sensitive sa kanyang tinig at kung ano ang gusto niyang sabihin sa kalipunan natin. Amen. God bless you at basa tayong scripture. Amen. Sabi sa Exodus 12:10-13, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa the token. Amen. Marahil alam na to ng mga matatagal. At ang mensaheng ito ay siguro para dun sa matatagal, para ma-enlighten muli, no? Para ma-quicken ulit, ma-stimulate muli. At para doon naman sa mga baguhan ay maintindihan nila bakit ba may token. Brother Branham, pinangaral ito ng, I think, 3 to 4 sermon, no? 1963, 1964. Pinangaral niya ang token, then ipinangaral niya ang desperation. Praise God, dahil ito ay magkasama. If you listen, no, doon sa mensahe ng ating propeta, ay mas natin ito ay maintindihan. Ano ba ang token sa Old Testament at ang token sa New Testament at ang token sa ating panahon ngayon? Can you say amen? At praise God, ito ay may application dahil ang Old Testament, ito ay shadow. Can you say amen? At tayo ang pinakatunay, amen. Tayo ang reality, amen, ng mga pangyayari. Praise God. At dumating ang token. No, I'm paraphrasing muna. Praise God, bago tayong basa ng scripture. At siguro ito ay introduction lang. Dumating ang token. Sabi, in the evening time, ito yung dumating. No, dahil may judgment, may trouble, may death, may kamatayan. At sa ating panahon ngayon, dumating kami sa in the evening time, there shall be light at the evening time. Can you say amen? Ito ay binigay ng ating Panginoon para makatakas tayo sa kamatayan. Can you say amen? Praise the Lord. At kailangan malaman mo ito. Sino makakalam ng token? Praise the Lord. Amen. Basa ang scripture sa Exodus 12. Ito po yung ginamit na scripture ng ating propeta sa kanyang mensahe. And ye shall let nothing of it remain until the morning. Itong commission ng ating Panginoon sa Israel, sa bayang Israel, and that which remaineth
of it until the morning he shall burn with fire. Verse 11, and thus shall ye eat with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. The Lord's Passover. Verse 12, for I will pass through the land of Egypt. No, merong bilin ng ating Panginoon. I-apply nyo ito. Amen. Merong commission ng ating Panginoon kay Moses sa bayang Israel. I-apply nyo ito. Amen. Dahil merong kamatayan na darating. That is a literal death. Amen. Nung panahon ng Old Testament. At sa ating panahon ngayon, yung death na yon, spiritual death naman. Amen. Can you say amen? Hallelujah. For I will pass through the land of Egypt this night. No? Dumating to sa hating gabi. Amen. This night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both men and beasts. Firstborn, no? Tao man, sabi ron, o mga hayop. Pagdaan ng angel of death, lahat sila ay mamamatay. Amen. Pag walang token, sabi, smite the firstborn in the land of Egypt, both men and beasts, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. Ang Panginoon mismo ang sasalita. At verse 13, may paraan para makatakas. Can you say amen? Amen. Pag may judgment, praise God, nagbigay ng mensahe ang ating Panginoon. Sa panahon ng Exodus, sa panahon ni Moses, nagbigay siya. At same thing sa ating panahon ngayon. Nagbigay siya ng mensahe para yung galit ng Panginoon, para yung judgment ng ating Panginoon, tayo ay makatakas. Amen. This is a serious. Kaya amen, pag pinainggan mo ang mensahe ng ating propeta, you have to be desperate for the token. Amen. Ito ay applications about individuals, bawat tahanan. Amen. At makikita mo yung landas ng bawat pamilya. Amen. Pag hindi ito na-apply sa tahanan nila. Amen. Ano ba yung Egypt? It's a type of the world, wilderness. Amen. Ito yung is an uncultivated place. Sa wilderness. Pag nandun ka lang sa wilderness, praise God, maraming mga animals na wild doon. Nakakatakot doon. Amen. Kailangan pumasok doon sa promised land. Amen. Ang Exodus, sila'y pinalabas doon sa Ehipto, going out, at hindi natapos doon, kailangan naman pumasok doon sa promised land. What is the promised land? Is the Holy Ghost. Is the token. Amen. At hindi ko kayo gusto paikutin ng 40 years sa ilang para hindi yung maintindihan to. Can you say amen? Amen. Sa mensahe ito, amen. Sabi ron, katulad nung blood of issue. Praise God. Amen. Sabi niya, if I can touch the hem of his garment, no? Kung tayo pupunta doon sa one accord, I believe in one accord, amen. It's not 15 minutes of preaching or 3 hours of preaching. Amen. One word is enough. Amen. Para ikaw pagpalain natin, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Introduction pa lang, pero wala na oras. And the blood shall be, and the blood shall be to you for a token upon the house. No? Kailangan do yung dugo. Amen. Anong dugo? Literal na lamb. Sa Old Testament, no? Yun yung literal na hayop na tupa na papatayin. Amen. At ang sabi doon, kung babasahin nyo yung Exodus 11, chapter 11 and chapter 12, pag binasa nyo yan, praise God, ilista nyo na lang, ay may kita nyo na, nung nagpakuha ng lamb ang ating Panginoon, ay sabi, walang kapintasan. It's a perfect, no? Yung iaalay nyo, pagdating ng Passover, yung dugo, sabi, ito ay iaalay nyo. Sabi rin, yung Passover, sabi natin propeta, ito ay communion. Amen. Praise God. Sabi, ito ay walang kapintasan, pinakamaganda. Amen. Praise God. And the blood shall be to you for a token upon the house. Amen. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Amen. Next. Amen. The displayed token. The displayed token, o ang mensahe natin propeta, no? May sabi, displayed token, applying the token, token desperation, the token, may isa lang yon, the token. Amen. Praise the Lord. Amen. Next. Sabi doon sa Exodus, balikan lang natin to, yung commission natin Panginoon. Sabi doon sa Exodus 12, sa 3, nilampasan ko na ito kanina, speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man, no? Pag sinabi mong every man dyan, no? Pag binasa natin yung scripture, pwede mong ilagay yung sarili. Pag sinabi dyan,
bawat pamilya, bawat kalalakihan. Every man, a lamb, according to the house of their father, a lamb for an house. Amen. Sabi lang, bawat pamilya, kailangan mayroong kordero. May alay, praise the Lord, na ito'y papatayin at kailangan ilagay ito sa hamban ng mga pintuan. Amen. Sabi sa verse 4, and if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house. Sabi nung kung ito'y maliit lang sila, pwede na silang sumama doon sa kabilang bahay. Amen. Unto his house, take it according to the number of the soul. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. Amen. Next. Amen. At sabi niya sa Exodus 12:13, and the blood shall be to you for a token. No? Yung dugo ng kordero, amen, ito ay simbolo. Ito ay token. Amen. Para sa bawat isa. Amen. Ang panahon na yan. The house where ye are, and when I see the blood, amen, I will pass over you. Ano ba yung blood sa panahon natin ngayon? When I see the blood, when I see the life, I will pass over you. When I see the life sa ating panahon ngayon, from the blood to a life. Can you say amen? Amen. Pagdating ng death angel, dumaan daw yung death angel doon. At sabi kung napanood niyo yung Ten Commandments, yung Ten Commandments, sabi yung dumating yung 10 salot, praise God, dumating yung angel of death. At sabi rin, pagdaan itong angel of death na to, yung kamatayan. At walang dugo. Amen. Walang dugo doon sa kanilang mga tahanan. Amen. At lahat ng bawat daanan. Sabi nga na isang illustration na isang ministro, I think si Pastor Howard Cyril, sabi na, if there's any blood on the door, isa amen, tatanong siya, pati nga yung tatay mo, pati yung anak mo, kung merong buhay dyan, pati yung asawa mo, pag wala, sige, kill him. If there's a life, I will pass over you. Amen. Hallelujah. This is serious. Amen. But, nandito tayo, praise God, ay para malaman natin, especially doon sa mga baguhan. Amen. At paano ito i-apply. Amen. At paano ka magkakaroon ito. Praise God. Amen. Are you enjoying the word? Amen. Meron pa akong siguro 5 minutes, 10 minutes. Amen. Next, brother. Amen. Ayun yung commission natin, Panginoon. Bawat kalalakihan. Praise God. Sabi ron ay ipahid nyo. That is a literal blood. No? At sabi ron, kailangan nyo ipahid sa hamba according dun sa sinabi ng ating Panginoon. Kung hitipin mo sa ating panahon ngayon, praise God, kailangan ng buhay. I-apply ng magulang. I-apply sa mga anak. Praise God. When I see the blood, when I see the life, I will pass over you. Amen. At makikita mo sa ating panahon ngayon, dahil walang buhay, sila ay kinakain ng sanlibutan. Isa amen. Dahil walang buhay, they backslide, they back to the world. Amen. Dahil ito'y walang buhay. Amen. Praise God. Tayo kung nag-jump yung word, no, sa aking isip. Sabi ron, kailangan i-apply yan. Amen. At napaka-importante ng dugo. No? Sabi ron, God gave a token for the church to escape death in the time of Moses. No? Sabi ron, the token must be applied. Amen. Yun ang commission. Ang token, praise God, ay kailangan i-apply. Praise God. No? Sabi ron, even in our day, God gave the token, praise God, to escape death. Magiging ko na to. Amen. Nagbigay siya ng token para ito ay yung kamatayan, yung judgment ay matakasan natin. Ano ba yung judgment? Ano ba yung kamatayan na to? Literal death sa Old Testament, spiritual death. Amen. People are backslide, back to the world. Amen. Dahil spiritually dead. Amen. They lukewarm. Amen. Alam ba yung ating panahon na kinabibilangan? Praise God. This is 10 times worse compared to other age. Amen. Napakasama. Amen. This is the worst age ang ating kinabibilangan. Satan's Eden. Amen. We need the token. Amen. We need the token. Praise God. Para makalampas ka sa mundong ito. Amen. At depende yan kung saan ka nanginginain. Praise the Lord. At pagdaan ng angel of death. Amen. Pansinin mo sa
sa bawat mananampalataya, no? I have to apply the token, and bawat isa sa atin kailangan natin apply ng token. Amen. Praise God. At ang tanong, ang question, the question is, do we possess the token? Do you apply the token, no? Yan ay tanong ko sa aking sarili. Amen. At itanong nyo rin sa inyong sarili. Amen. Do we possess the token? Do you apply the token? Dahil pag hindi, pagdaan doon sa mga anak mo, pagdaan doon sa asawa mo, sa magulang, pag di na-apply ang token, papatayin yan. Spiritually dead. Ano siya? Babalik sa sanlibutan dahil walang token. Walang token. Amen. Praise God. Hallelujah. Next. Amen. Angel of death. Sabi ron, it came to pass that at the midnight, no, dumating to sa gabi. Amen. Dumating sa gabi siya. Amen. The Lord smote all the firstborn in the land of Egypt. At sabi ron, kung naano nyo yung 10 Commandments, at sabi ron, pagdaan ng angel of death. Praise the Lord. Nag-umpisang nagsigawan dun sa lugar ng Egypto. Amen. Doon yung mga general, amen, lahat ng mga matataas sa tao, lahat ng mga panganay, sabi ron, lahat sila ay nangamatay. This is serious. Amen. Praise God. Lahat sila ay namatay. Bakit? Walang dugo. Walang apply. Amen. Walang dugo na nai-apply. Praise God. Amen. 5 minutes. Amen. Okay, next. Amen. Praise God. Napasa natin yan. Sa next na lang. So, what is the token? Sa next na lang ipapaliwanag yan. Amen. Ano rin yung token? A thing serving as a visible or tangible representation of a fact, quality, feeling, etc. A voucher that can be exchanged for goods, no? Ito rin yung ibig sabihin, or services, typically one giving such a gift or for a trouble. Amen. And Hebrew, oath, kung tawagin sa Hebrew, a sign, a distinguishing mark, banner, a miraculous sign, warning, or proof. Amen. For example, ako ay mayroong bus. Di ba? Mayroong token para sa bus. Amen. This is good for one pair. Amen. Mayroong token sa bus at mayroong token din sa train. Amen. Mayroong token dun sa boat. Mayroong token sa airplane. In natural, no? O sa airplane, kailangan ng passport, kailangan ng ticket sa boat, dun sa ferry boat. Praise God. At hindi mo pwedeng gamitin yung pamasahe dun sa, no, para isang bagay, yung pamasahe dun sa airplane, hindi pwede ito sa bus. Amen. You have the token for our day. Amen. Kailangan natin ng token sa ating kapanahunan. Amen. Praise the Lord. Sana maintindihan nyo, yung sa bus, praise God, ay hindi pwede dito sa train. Amen. Bawat kapanahunan, may binigay ang Diyos na token. Amen. Ngayon, naunawa natin ang token. Amen. So, pinaka-simpleng kaparanan sa pinaka-simple na maunawaan natin. Amen. Hindi nyo kailangan sumakit ang inyong ulo para hindi ito maunawaan. Amen. It takes the grace of God. Grace of God. Amen. Para ito natin maunawaan. Okay, next. Amen. Ito yung sabi ng ating propeta sa token. Amen. A token, the blood shall be to you a token. Now, what is first a token? It is the word that commonly used. Ito yung meaning ng ating propeta. Kanina sa dictionary, a token, it is a word that commonly used among us English-speaking people, no? Especially here in America. A token, the dictionary say that a token is a sign. Kailangan may tanda. I mean, ano yung token doon sa Old Testament? Kanina, sabi nasa natin, ano raw, kailangan may dugo. That is the token sa kanilang kapanahunan. It's a sign. It is a sign of a fair price paid. Amen. Hindi ka pwedeng makalis hanggat hindi mo binayaran yun. Say amen. Hindi ka pwedeng makatravel hanggang hindi ko binayaran yung ticket. May iwan ka. Amen. Hindi ka pwedeng makasama. In our day, di ba, merong rapture. Amen. Kailangan may token ka. Pag wala yun, hindi ka pwedeng masama sa rapture. Can you say amen? Amen. Praise the Lord. See, that's the fair or a price, a required price, pansinin nyo, that's been paid
like a fare on a railroad, no? Explain to ating brother, or a fare on a bus lane. You go in and purchase your fare, and then they give you a token, and that the token cannot be spent for nothing else but to the railroad line, and it's a token to the railroad company that you have paid your fare. It's a token, and you can spend it for nothing else. It does not work on any other line. Can you say amen? No, it is just work on the line only, and it is a token. It is a token. Praise the Lord. At hinto tayo dyan. Amen. At siguro sa mga susunod na ay atin itong itutuloy. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Awitin natin in moment like this bago ibigay kay Brother Jeff. Praise God. Are you enjoying the word? Amen. You pray for Bible study. Amen. Na tayo tulungan natin Panginoon. Brother Joel, tulungan tayo natin Panginoon. Amen. In a moment like this bago ko ibigay kay Brother Jeff. Amen. Praise the Lord. Amen. So, praise God. Hallelujah. Amen. Oh, in moments like this, oh, I sing out a song. Praise the Lord. I sing out a love song to Jesus. Hallelujah. In moments like this, oh, I lift up my hands. Oh, I lift up my hands to the Lord. Hallelujah. Singing I, oh, singing I love you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Singing I love you, Lord. Sing I, Brother Jeff, God bless you. Sing I love you, Lord. I love you. Amen. Praise God. Sino ba ang nagmamahal sa Panginoon? Hallelujah.